I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 111. Hindi gaanong nagpaliwanag si Kenneth Wu. Nagpatuloy siya sa pag-inom at pagkain ng karne. Mukha siyang relaxed. Hindi niya pinansin ang second generation na si Mr. Jacob Zhao na nakaharang sa pinto sa labas ng restaurant. Habang siya ay masayang kumakain, nakita niya si Jacob Zhao na nagmamadaling pumasok sa restaurant kasama ang kanyang mga bodyguard. Nang makita ng mga empleyado si Jacob na inaakay ang ilang mga tao sa restaurant, naisip nila na ang masasamang mayamang pangalawang henerasyon na ito ay gustong maging hindi pabor kay Boss Wu, kaya pinalibutan nila siya at binantayan si Kenneth Wu. Maging ang mga ekspresyon ni na William Dai at Miss Hannah Shen ay naging malungkot dahil sa takot na magkaroon ng gamo-gamo si Jacob Zhao. Tumpak. Nang ang lahat ay nag-iingat kay Jacob Zhao. Nakita ko si Mr. Zhao na nagmamadaling lumapit, lumuhod sa harap ni Kenneth Wu na nakayuko ang kanyang mga paa, umiiyak at nagmamakaawa, "Kuya, tiyuhin, mali ako, mangyaring itaas ang iyong kamay at bitawan mo kami." Nang makita ang sitwasyong ito, lahat ay natulala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Jacob Zhao, na napakayabang pa rin noon, ay nakaluhod sa lupa sa sandaling ito, at malungkot na humihingi ng awa kay Boss Wu. Ano ang sitwasyon? Ang mga empleyadong naruroon ay nalilito, at maging sina Mr. Dai at Miss Shen ay mukhang nalilito at hindi alam kung ano ang nangyayari. Young Master Zhao, kinakausap mo ba ako? Bakit hindi ko marinig ng malinaw? Sinadya ni Kenneth Wu na nagpanggap na tanga at natulala habang nakataas ang mga paa. Uncle Wu? Uncle Wu? Nakikiusap ako sa iyo, hayaan mong iligtas ko ang ating pamilya Zhao. Muling humingi ng awa si Jacob Zhao, at sabay na inutusan ang ilang nasasakupan sa likuran niya, anong katangahan ang ginagawa mo? Nakuha ng mga bodyguard ang utos at nagmadaling lumuhod sa lupa. Sa hindi inaasahan, ikaw, ang apo ng pamilya Zhao, ay magkakaroon ngayon. Itinaas ni Kenneth ang kanyang ulo at tumingin kay Jacob Zhao na para bang nakatingin siya sa isang nakakadiri na surot. I'm sorry, mali talaga ako. Si Jacob Zhao ay walang kay-abangan noon, at siya ay natakot na parang tanga sa sandaling ito, na humihingi ng awa at humihingi ng tawad. Nakatanggap lang ako ng tawag mula sa aking ama na nagtatanong kung na-provoke niya ang isang binata na nagngangalang Mr. Kenneth Wu. Sa oras na iyon, hindi niya ito sineseryoso, at malinaw na sinabi sa kanyang ama na may antagonism siya kay Mr. Wu at gusto niyang ibagsak ang restaurant ng bata. Dahil dito, pinagalitan siya ng kanyang ama at sinabi sa kanya na ang kanyang Zhao Group ay malapit ng bumagsak dahil sa kanya, ang bangko ay huminto sa pagpapautang, ang upstream na industrial na chain ay huminto sa pag-supply, at ang mga downstream na distributor ay nagkansela ng mga kontrata ng sunod-sunod. Sa loob ng ilang sandali, ang kanilang Zhao Group ay nahaharap sa isang hindi pa nagagawang sakuna, at maaari itong mabangkarote anumang oras. Matapos marinig ang masamang balita, nagulat siya. Hindi niya inaasahan na si Kenneth Wu ay magkakaroon ng ganoong kahusay na kakayahan, upang ang Zhao Group ay haharap sa isang krisis sa napakaikling panahon. Ang kakayahang sirain ang angka ng Zhao sa napakaikling panahon ay nagpapakita kung gaano kasama si Kenneth, 100 beses na mas masahol kaysa sa kanilang grupong Zhao. Sa oras na iyon siya ay pawis na malamig. Sa hindi inaasahan, ang may-ari ng Fuyuan Restaurant ay isang manloloko na boss, itong si Nima ay na-offend ang amo ng hindi sinasadya. Alam na napakasama ng background ni Kenneth Wu, hindi siya maglalakas loob na saktan siya kahit na mayroon siyang 100 tapang. Hiniling sa kanya ng kanyang ama na humingi ng tawad kay Kenneth Wu, kung hindi ay ganap na matatapos ang Zhao Group. Kung ang Zhao Group ay mamamatay, ang kanilang pamilya Zhao ay mabangkarote, at ang kanyang mayaman na pangalawang henerasyon ay mawawala rin. Sa pag-iisip nito, siya umimik, kaya tumakbo siya sa restaurant at lumuhod para humingi ng awa kay Kenneth. Mr. Zhao, hindi ba naging mayabang ka lang? Paano ka naging munting apo ngayon? Tila hindi nakahinga si Kenneth, at agresibong nagtanong. I was wrong, I deserve to die. Pagkatapos sabihin ito ni Jacob Zhao, kumaway siya ng ilang sampal sa kanyang mukha at umamin, I'm such a bastard, I promise, I won't dare anymore. Nang makita ang eksenang ito, nagkatinginan ang lahat sa restaurant. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi sila makapaniwala na kung sila ay papatayin, si Mr. Jacob ay magdila sa kanyang sarili sa harap ni Boss Wu.
Masyadong curious ang lahat, paano nga ba pinaamo ni Boss Wu si Jacob Zhao at hinayaan ang batang ito na magkusa na humingi ng tawad at aminin ang kanyang pagkakamali. Ngunit nang makita si Mr. Zhao na pinapalakas ang kanyang sarili ng ganito, gumaan ang pakiramdam ng staff ng restaurant. Boom! Itinaas ni Kenneth ang kanyang paa at sinipa si Jacob, at pinagsabihan, matagal ko nang sinabi sa iyo na huwag mo akong pakialaman. Hindi ka lang nakinig. Ngayon alam mo nang pinagsisisihan mo ito. Fuck! Malakas na sinampal ni Jacob ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at umamin, talagang mali ako. Nakikiusap ako kay Mr. Wu na itaas ang kanyang kamay at palayain ang pamilya Zhao. Upang mapanatili ang pamilya, wala na siyang magagawa kundi ang humingi ng awa. Hahayaan kitang makabalik sa pamilya Zhao sa pagkakataong ito. Natapos itong sabihin ni Kenneth, at pagkatapos ay binago ang kanyang tono, mas mabuting huwag na lang sa susunod. Kung may susunod pa, hahayaan kitang mawala ng tuluyan sa lusaw. Salamat Boss Wu, ipinapangako ko na wala ng ibang pagkakataon. Si Jacob Zhao ay paulit-ulit na yumuko at nangako na siya ay higit na apo kaysa apo sa sandaling ito. Umalis ka na, huwag mo na akong makitang muli. Oo, lalabas na ako. Pagkatapos sumagot ni Jacob, lumabas talaga siya ng restaurant na may kasama. Nang makitang inilabas ni Mr. Zhao ang kanyang mga nasasakupan mula sa restaurant na parang kalabasa, ang mga empleyado ay hindi makapagsalita. Ito pa rin ba ang mayabang at hindi mapipigilan na si Jacob Zhao? Bakit bigla kang naging mahiyain sa harap ni Boss Wu? Nakikiusyoso ang lahat. Sa huli, tinanong ni Mr. William Dai ang kanyang mga pagdududa, Boss Wu, bakit biglang naging kapanipaniwala si Mr. Zhao? Ito. Ang sikreto ay hindi dapat ilabas. Palihim na sagot ni Kenneth, at pagkatapos ay sinabi sa lahat, tandaan, sinumang maglakas loob na maging ligaw sa restaurant sa hinaharap, gagawin kong maganda siya. Makapangyarihan si Boss. Mataray na sigaw ni Mr. William. Sabay-sabay ding sumigaw ang ibang empleyado. Hinahangaan ng lahat si Boss Wu mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Okay, everyone, let's go. Pinaalis ni Kenneth ang staff at inaliw si Miss Hannah Shen, huwag kang mag-alala, hinding-hindi na maglalakas loob na guluhin ka muli ni Mr. Jacob. Pagkatapos ng oras na ito, natatakot ako na si Jacob Zhao ay maglilibot dito. Napaniwala talaga kita. Tumingin si Miss Hannah kay Kenneth na may kasiyahang ekspresyon, at sinabing may damdamin, natigilan, ikaw lang ang makakagawa nito sa mundong ito. Ako ay isang matandang Chinese na doktor, na dalubhasa sa paggamot sa lahat ng uri ng mga bastos. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, sinadya niyang gumawa ng magandang poster. Puff! Natuwa si Miss Hannah sa poster na ito, at galit na sinabi, go, walang formalidad sa buong araw. Hoy! Napakamot ng ulo si Kenneth, sinilip ang oras at sinabing, gabi na, o iuuwi na kita. Hindi, may gagawin ako sa kusina ko sa likod. Magalang na tumanggi si Miss Hannah dahil natatakot siya sa chismis ng ibang empleyado. Sa katunayan, gusto niyang makasama si Kenneth sa kanyang puso, ngunit natatakot siya sa ibang mga empleyado na gumawa ng mga irresponsibleng pananalita. Well, busy ka? Mauna na ako. Bahagyang ngumiti si Kenneth at inakay si Mr. Logan palabas ng restaurant. Pagka-uwi, nakita niya si Miss Yasmin Long na naghihintay sa kanya sa sala, na may napakaseryosong ekspresyon sa kanyang malamig na mukha, katulad ng paglalaro ng baraha. Sa tuwing magugustuhan ni Secretary Long ang ekspresyong ito, dapat mayroong isang bagay. Secretary Long, may utang ba ako sayo? Hindi napigilan ni Kenneth ang panunokso. Nang makita ang di may pintang mukha ni Secretary Long. Master. Hindi pinansin ni Miss Yasmin ang biro na ito at sinabing blanco, hinahanap ka ng matanda, hayaan mong tawagan mo siya. Alam ko. Tumango si Kenneth at naglakad papunta sa study room. Kabanata 112. Huwag kang mag-alala, nasa mabuting kalusugan ako. Sa kabilang dulo ng telepono, malakas at malakas ang boses ni Sherman Wu. Mabuti naman. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Kenneth nang marinig niyang nagsalita ang kanyang lolo. Lolo, may gusto ka bang gawin sa akin? Okay. Isang mahabang pantig ang hinugot sa telepono, at sinabi ni Sherman Wu, talagang may kakayahan kang anak. Mabilis kang kumita ng daan-daang milyon. Talagang hindi ako nabigo. Lolo, alam mo ba ang lahat? Natural lang yan. Magical talaga si Lolo. Walang makakatakas sa mga mata mo.
Hindi mapigilan ni Kenneth na humanga ng palihim. Ang isang karakter na tulad ng pangalan ni Lolo ay talagang isang pandaraya, at sa pag-estratehiya, mananalo siya ng libu-libong milya ang layo. Mas magaling ka sa ibang kandidatong tagapagmana sa pamilya. Karapat-dapat kang maging apo ni Sherman Wu. Hindi talaga kita naintindihan. Ngumisi si Sherman Wu pagkatapos sabihin ito. Nang marinig ang boses na ito, alam niyang napakasaya niya sa sandaling ito. Nang marinig na tumawa ng napakasaya ng kanyang lolo, napakasaya rin ni Kenneth, ngunit mapagpakumbaba pa ring sinabi, "Lolo, umaasa din ako sa kapangyarihan ng pamilya para makamit ang maliliit na tagumpay." Totoo rin ang sinabi ni Kenneth. Kung wala ang suporta ng kapangyarihan ng pamilya sa likod niya, hindi magiging posible na kumita ng ganoon kalaki sa maikling panahon. Hindi tama iyon. Napangiti si Lolo Sherman, at itinuro, "Kayo ang mga inapo ng pamilyang Wu, at makatuwiran lamang na umasa sa kapangyarihan ng pamilyang Wu." Ang mga matatanda ng pamilyang Wu ay naglatag ng lupa para sa mga inapo ni Fuse. Walang dahilan para gumamit ng enerhiya. Itinuro ito ni Lolo. Ano pa, sinong inapo ang hindi gumamit ng kapangyarihan ng pamilya? Ang ibang mga inapo ay humiram ng higit na kapangyarihan, ngunit hindi sila kasing galing mo. Ito ang magagawa mo. Salamat Lolo sa pagpapatibay sa akin. Nang marinig ang taos-pusong pagpapahalaga ng kanyang lolo, mas matamis ang pakiramdam ni Kenneth kaysa sa pagkain ng pulot. Anak, may isang bagay na pinakahinahangaan ko sayo. Huminto si Lolo Sherman. Pagkatapos ay nagsabi, "Maaari kang mag-aral ng mabuti, magsanay ng mabuti, at magamit ang iyong natutuhan." Ito ay malayo sa iba pang mga inapo. I think I'm still too far behind, and I need to continue to enrich myself. Mabuti na magkaroon ng ganitong kamalayan. Halatang tumaas ng kaunti ang tono ni Sherman Wu nang sabihin niya ito. Ang tono ng pagsasalita kay Kenneth ay halatang nagbago sa pagkakataong ito. Kung si Kenneth ay naghihintay at nakikita lamang ang kaisipan noon, sa pagkakataong ito ay malinaw niyang pinagtibay at sangayon ang kakayahan at pagsisikap ni Kenneth. Ang pagganap ni Lolo Sherman sa kanyang mga nakaraang panahon ay humanga na kay Lolo Sherman. Salamat Lolo sa iyong pagkilala. Tila kalmado ang tono ni Kenneth, ngunit may hindi maipaliwanag na pananibik sa kanyang puso. Makikita sa pagbabago ng ugali ni Lolo sa kanya na napakahusay nitong ginawa sa panahong ito. Tila ang lahat ng kanyang pagsisikap sa panahong ito ay hindi nawala ng saysay. Kenneth, magaling ka? Walang duda tungkol dyan, pero... Nang sabihin ito ni Lolo Sherman, biglang nagbago ang kanyang tono, gaya nga ng kasabihan, ang pag-aaral ay walang katapusan. Dapat kang maging mapagpakumbaba at sabik na matuto. Huwag ipagmalaki ang iyong maliliit na tagumpay. Ito ang sabi ni Lolo. Mag-experience ng mabuti, kailangan ng ating pamilyang Wu ang isang binatang tulad mo. Relax, hindi ko sana talaga tutuperin ang inaasahan sa akin ng lolo ko. Nangako si Kenneth, iniisip ang kanyang mga magulang, at hindi maiwasang magtanong, "Nga pala, Lolo, paano namatay ang aking mga magulang?" Gusto kong samantalahin ang magandang kalooban ng aking lolo at magtanong tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang mula sa aking lolo. Ito. Huminto si Lolo Sherman ng ilang segundo, at same time na nagsabi, "Hindi pa hinog ang oras. Hindi ko masasabi sa iyo ang ilang bagay. Lolo, kailan kaya ang tamang panahon? Kung maaari kang kumita ng milyon-milyong kita, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyong mga magulang." Talaga? Siyempre naman. Well, kikita ako ng milyon-milyon sa lalong madaling panahon. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga ngipin at lihim na nagtampo. Ngayon ay mas masigla na ang pakiramdam niya, at gusto lang niyang kumita ng pera, kumita ng 10 bilyong kita sa lalong madaling panahon, at alamin ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Okay, so be it. Pagkasabi nito, ibinaba ni Lolo Sherman ang telepono. Sa pagtingin sa telepono na ang screen ay naka-off, si Kenneth ay tulala, at siya ay lihim na nawala sa pag-iisip. Hindi niya alam kung bakit tumanggi ang kanyang lolo na sabihin ng direkta ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, o kung mayroong anumang sekreto dito. Sa anumang kaso, kailangan niyang magkaroon ng paraan upang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa ngayon, 10 bilyon na lang muna ang kita ko ayon sa sinabi ni Lolo. Gayunpaman, hindi madaling kumita ng 10 bilyon, at marami pa ring susunod na gagawin, at hindi siya makapagpahinga kahit sandali.
DDD. Habang palihim na natulala si Kenneth ay biglang tumunog ang ringtone ng kanyang cellphone na ikinagulat niya. Matapos magkamalay, nalaman kong tumatawag si Murray Lee. Nang nakakonekta ang telepono, tinanong niya, Mr. Lee, late na ba kayo tumatawag sa akin? Boss Wu? Ngayon lang ako nakatanggap ng notice na si Bernie Tao, isang sikat na domestic professor of economics, ay magbibigay ng lecture sa Luzhou University. Interesado ka ba? Siyempre interesado ako. Labis na nasasabik si Kenneth nang marinig niya na si Professor Tao ay pupunta sa Luzhou upang magbigay ng lecture. Nakabasa na ako ng ilang libro ni Professor Tao dati. Si Bernie Tao ay may malalim na pag-unawa at mga pananaw sa ekonomiya, na lubos na nakahawa sa kanya. Mula noon ay nagustuhan niya ang kaalaman sa ekonomiya. Ayan na. Ang masiglang boses ni Murray Lee ay dumating sa telepono, nagpadala sa akin ang aking kaibigan ng liham ng paanyaya para sa lecture ni Professor Tao sa Luzhou University. Wala akong interes sa lecture na ito. Kung interesado si Mr. Wu, magpapadala ako ng email at isend sa iyo. Kabanata 113. Bilisan mo, isend mo sa akin dali. Hindi makapaghintay si Kenneth. Matagal na niyang gustong bisitahin si Professor Tao at pakinggan ito ng personal. Ang ganitong magandang pagkakataon ay hindi maaaring pabayaan. Okay, then I will send the invitation letter to your mailbox later. Mag-post ka na. Hinimok ni Kenneth at ibinaba ang telepono. Wala pang isang sandali matapos kong ibaba ang telepono, nakatanggap ako ng prompt ng impormasyon. Buksan ang mailbox at tingnan ang liham ng paanyaya mula kay Professor Tao. Ang lecture ay naka-schedule para sa Lunes ng hapon sa Multimedia Center ng Luzhou University. Mukhang hindi magtatagal ay makikita mo na si Professor Tao. Sa oras na ito, siya ay medyo nasasabik at mas umaasa. Bang! 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 Sa oras na ito, narinig ang isang katok sa pinto, at itinulak ang pinto, at pumasok si Secretary Long. Katatapos lang maligo ng babaeng ito, at nakasuot siya ng itim na nightdress na may lace sa laylayan ng palda, na umakma sa kanyang mapuputing legs, na nagpa-sexy sa kanya. Kadalasan ay hindi lumalabas si Miss Yasmin pagkatapos maligo, at ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Secretary Long na nakasuot ng pantulog ngayong gabi. Kunin mo ang palda. Matapos titigan si Secretary Long ng ilang beses, utos ni Kenneth habang hawak ang stand. Bahagyang humigpit ang mga kilay ni Miss Yasmin, at ang kanyang mga binti ay napapikit ng hindi namamalayan, Master, mangyaring igalang ang iyong sarili. Ang bigat mo. Gusto kong makita kung paano ko knuckle mo ang sugat mo sa binti. Paliwanag ni Kenneth. Sige. Kunin mo ang palda. Oo. Ayaw ni Miss Yasmin, ngunit masunurin pa rin itong ginawa. Iniunat niya ang kanyang kamay at dahan-daang itinaas ang kanyang palda, na nagpapula sa kanyang pisngi sa hindi malamang dahilan. Nandito ako para humingi ng tawad sa young master. Bahagyang yumuko si Secretary Long at humihingi ng paumanhin, akala ko noon, ang young master ay gumagastos ng pera at namumuhunan ng bulag. Mukhang nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin para doon. After this time, hindi niya talaga maiwasang humanga sa young master. Hindi na kailangang humingi ng tawad sa maliit na bagay na ito. Itinuro ni Kenneth ang katapat na upuan, maupo ka at makipag-chat sa akin. Oo. Pagkatapos sumagot ni Miss Yasmin, umupo siya sa isang posisyon sa tapat ni Kenneth. Pagkaupo niya, nakita niyang diretsyong nakatingin ang young master sa kanyang mga hita, namumula ang kanyang pisngi, at dali-daling idiniin ang kanyang mga binti gamit ang kanyang mga kamay. Nagsisisi talaga ako na pumunta ako dito na naka-nightdress, dapat kanina pa ako nagpalit ng damit. Ang pagsusuot ba ng ganoong kaikling nightdress ay hindi maintindihan ng young master. Anong klaseng tao ako sa tingin mo? Si Kenneth ay sumulyap lamang kay Secretary Long ng likas, at mabilis na binawi ang kanyang tingin at sinabing mahigpit. Matalino at matalino, matapang at mapagbigay, masipag. Marami akong advantages. Oo. Then tell me about my shortcomings. Ito. Nag-isip sandali si Miss Long at sinabing, ang pamamaraan ay malupit. Wala bang ibang pagkukulang? Meron. Then tell me, anong pagkukulang ko? Kulay. Nang marinig ang salitang ito, malakas na umubo si Kenneth, halos mabulunan ng sariling laway. Hindi man siya gentleman, disenteng tao rin siya. Hindi niya inaasahan na magiging pervert siya sa mata ni Secretary Long.
Matapos umubo ng mahabang panahon, hindi kumbinsido ang sagot ni Kenneth, Secretary Long, linawin mo, nasaan ako? Kanina lang tinitigan ni Master ang hita ko at napalunok. May kulay di ba? Iyan ang likas na reaksyon ng isang lalaki. Kung ang isang lalaki ay hindi nagre-react sa isang magandang babae na tulad mo, normal pa ba ito? Malakas na sagot ni Kenneth. Hindi nagsalita si Miss Yasman, ngunit siya ay may kaunting pagmamalaki sa kanyang puso. Kalimutan mo na, ayaw kitang kausap, lumabas ka. Naiinip na iwinagayway ni Kenneth ang kanyang kamay, gusto lang itaboy ang babae. Gusto niyang mapanatili ang imahe ng isang mabuting young master sa harap ni Secretary Long, ngunit bilang isang resulta. Bago lumabas si Miss Yasman sa pag-aaral, biglang pinaalalahanan siya ni Kenneth, tandaan na magsuot ng mas maraming damit sa hinaharap. Huminto si Miss Yasman Long, at hindi maiwasang isipin ito, iniisip ba talaga ng young master na nang-aakit siya sa kanya sa sobrang liit ng suot niya. Mukhang kakailanganin mong magsuot ng higit pa sa hinaharap upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng young master. Pagkaalis ni Miss Yasman Long, abala na si Kenneth sa pag-aaral at hindi nakatulog hanggang gabi. Ang sumunod na araw ay Linggo, na siyang araw para sa practice match na napagkasunduan ng Wushu Club ng Sports Academy. Maagang bumangon si Kenneth, at pagkatapos ng simpleng paghuhugas, dinala niya si Mr. Logan sa Gangda Wushu Club. Si Vice Presidente Victor Mao ay nag-oorganisa ng pagsasanay para sa mga miyembro, habang si Miss Elena Gu naman ay nagdadala ng ilang miyembro upang mag-install ng kagamitan. President Wu, narito ka lang. Nakangiting tumakbo si Miss Elena, itinuro ang batch ng mga heart device at sinabing, nagbigay ka ng 700,000 yuan. Binili ko lahat ng device. Paano? Hindi na masama. Si Kenneth Wu ay lubos na nasisiyahan sa bagong kagamitan sa pagsasanay. Ang mga kagamitang ito ay kumpleto, mayroong lahat, at ang kalidad ay napakahusay, mas mahusay kaysa sa gymnasium. Sa batch na ito ng mga bagong kagamitan, lahat ay aktibo sa pagsasanay. Matapos sabihin ito ni Miss Elena Gu, hindi niya maiwasang magmungkahi, President Wu, gusto mo bang subukan ang mga bagong kagamitang ito? Let everyone try, I will not try. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, dumiretso siya sa paksa at sinabing, ang Sports Academy Wushu Club ay sumang-ayon na makipaglaro sa amin ng isang training match. President Wu, nakakapagbiro ka talaga, paano ito posible? Natural na tumanggi si Miss Elena na maniwala dito. Huwag mong sabihing hindi siya naniniwala, kahit si President Mao at ibang miyembro ay nagpahayag ng pagdududa, walang gustong maniwala. Ang Martial Arts Club ng Sports Academy ay ang pinakamahusay na martial arts club sa Luzhou. Ang grupo ng mga tao ay palaging nakatataas, at mayroon silang likas na pakiramdam ng higit na kahusayan. Hindi sila kailanman naglagay ng maliit na martial arts club tulad ng Universidad ng Teknolohiya sa kanilang mga mata, at mas imposible para sa kanila na maglaro ng mga laban sa pagsasanay sa Universidad ng Teknolohiya. Anong nagsinungaling ako sa'yo? Nangako sila na maglalaro sila ng isang practice match sa atin. Sinulyapan ni Kenneth ang oras at nakangiting sinabi, maaaring dumating sila kaagad. Pagkasabi pa lang ni Kenneth, isang miyembro ang nagmamadaling lumapit at sumigaw mula sa malayo. Si Pangulong Wu, Presidente Gu, Presidente Mao, ang Pangulo ng Wushu Club ng Sports Academy ay dumating kasama ang isang grupo ng mga miyembro at sinabing makikipaglaro sila sa amin ng isang practice match. Nang marinig ito, parehong natulala sina Miss Elena at Mr. Victor Mao. Lahat sila ay tumingin kay Kenneth na may ganoong uri ng pagtataka ng mga mata. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si President Wu, at talagang inimbitahan niya ang Wushu Club ng Sports Academy na maglaro sa mga practice match. Nagulat ang ibang miyembro sa balita. Hindi ko akalain na kaya ni Pangulong Wu, na kaya niyang anyayahan ang pinakaaabusong sports martial arts club ng Luzhou na samahan sila sa mga practice match. Ang lahat ay hindi maiwasang humanga kay Pangulong Wu ng palihim, at lahat sila ay nadama na si Pangulong Wu ay may espesyal na pang-aabuso, at siya ay may mahusay na kasanayan. President Wu, hindi ko talaga akalain na magaling ka pala. Inimbitahan mo talaga ang Martial Arts Club ng Sports Academy. Pagkatapos ng maikling pagkatulala, hindi napigilan ni Miss Elena Gu na mapasigaw. Sinabi ko na kung iimbitahan mo sila para sa isang laban sa pagsasanay, tiyak na magagawa mo ito. President Wu, paano mo sila nakumbinsi? Hindi maiwasang itanong ni Miss Elena ang kanyang mga pagdududa. Ito rin ang pagdududa sa isipan ng lahat.
Mahabang kwento ito, at dahan-dahan ko itong ipapaliwanag sa iyo mamaya. Tuwang-tuwang sinabi ni Kenneth Wu, at nagkusa na ilihis ang paksa, dahil nandito sila, lumabas tayo para salubungin sila, bilang parangal sa may-ari. Kabanata 114. Pagkatapos, pinangunahan ni Kenneth Wu ang lahat ng miyembro palabas ng club, at binati ang martial arts club ng Sports Academy sa labas ng gate. Sa pagkakataong ito ay lumabas din sa kuweba ang martial arts club ng Sports Academy. Personal na pinamunuan ng kanilang presidente na si Rudyard Ming ang koponan at nagdala ng mahigit 100 miyembro sa training competition. Ang bilang ng mga tao sa Sports Institute ay malaki, ang mga miyembro ay kalahati ng bilang ng mga manggagawa, at ang lakas ay ilang beses na mas malakas sa buong araw. President Ming, tinatanggap kita sa ngalan ng lahat ng miyembro ng Universidad ng Teknolohiya. Masiglang sinalubong siya ni Kenneth Wu at nakipagkamay kay Rudyard Ming. Salamat kay President Wu sa pagiging mabait. Ngumiti si Rudyard Ming at nagtago ng kutsilyo sa kanyang mukha. Tila nakangiti, ngunit nakamamatay. Sa pagkakataong ito dinala ko ang mga tao dito hindi lang para maglaro ng practice match, kundi para turuan din ang mga lalaki mula sa Gangda Wushu Club para ipaalam sa kanila kung gaano kahusay ang Sports Academy. Upang sabihin ang katotohanan, tiningnan nila ang Universidad ng Teknolohiya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at imposible para sa kanila na maglaro ng isang laban sa pagsasanay sa Universidad ng Teknolohiya. Ngunit sa ilalim ng panggigipit ni Kenneth, kailangan niyang pumayag na laruin ang laban sa pagsasanay na ito. Gusto niyang samantalahin ang training competition ngayon para turuan ang Gangda Wushu Club at ipaalam sa Gangda kung gaano sila kagaling. President Ming, mangyaring sa loob. Si Kenneth Wu ay gumawa ng isang gesture ng pakiusap at naunang pumasok sa bulwagan. Ang Vice President na sumunod kay Rudyard Ming ay hindi napigil ang lumihis. President Wu, sa mga kondisyon ng iyong universidad, natatakot ako na wala kang kahit na desenteng kagamitan. Magtiwala ka, nasa amin ang lahat ng kailangan namin. Humph! Mahina at sarkastikong sinabi ni Vice President Son, kawawa naman ang martial arts club mo, ano kayang kagamitan mo? Malalaman ng lahat kapag pumasok ka. Masyadong tamad si Kenneth Wu na magsalita ng walang kaparirikon at dinala ang lahat sa martial arts gym. Gusto kong makita kung anong training equipment mayroon ang martial arts club mo. Mabilis na sumunod si Vice President Son, na tila naghihintay na makakita ng isang biro. Hindi napigilan ng ibang miyembro ng Sports Academy na tumawa ng palihim. Nag-usap silang lahat ng pabulong, na sinasabi na ang Gangda Wushu Club ay ang sira-sirang martial arts club sa buong Luzhao. Nang ang lahat ay pumasok sa martial arts club, sila ay ganap na natulala, at nakakita ng mga bagong kagamitan sa pagsasanay na nakadisplay sa martial arts club. Mayroong lahat ng uri ng kagamitan, higit pa sa kagamitan sa kanilang gym, at mas mataas ang grado. Bilang karagdagan sa mga kagamitan sa pagsasanay, mayroon ding ilang mga refrigerator sa bulwagan, na puno ng iba't ibang pisikal na inumin at prutas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga ganitong paghahanda sa martial arts hall, na hindi available sa martial arts club ng Sports Academy nila. Karaniwang kailangan mong magbayad para sa inuming tubig. Hindi na natawa ang lahat. Nang makita ang isang kumpletong set ng mga kagamitan sa pagsasanay at mga panesto sa pamumuhay, ang mga miyembro ng Sports Institute ay hindi maiwasang mainggit. Sa hindi inaasahan, napakaganda ng kapaligiran ng Wushu Club ng Gangda University, na 100 beses na mas masahol kaysa sa Wushu Club ng kanilang Sports Academy. Itinuro ni Kenneth ang kagamitan at tinanong si Vice President Son, hindi ba masama ang ating kagamitan sa pagsasanay? Hindi. Hindi masama. Awkward na tumango si Pangulong Son, ang kanyang mukha ay nagiging mapatla at asul sa sandaling ito. Palagi kong naririnig na ang Gangda Wushu Club ay napakahirap at walang pera para bumili ng kagamitan sa pagsasanay. Ang mga kondisyon ng pagsasanay ay ang pinakamasama sa Luzhao. Nang makita ang mga bagong kagamitan at napakaraming malalaking refrigerator, agad siyang napatulala. Ang kagamitan sa pagsasanay at pamumuhay ng Nima ay 100 beses na mas masahol pa kaysa sa kanilang Sports Academy. Saan mahirap ang mga kondisyong ito? Buti na lang at natatawa siya sa University of Technology noon. Sa sandaling ito, naramdaman niyang sinampal ng ilang beses ang kanyang mukha, at ito ay mainit at nakakatusok. Plano kong magdagdag ng isang batch ng high-end na kagamitan sa mga miyembro. Sa malapit na hinaharap,
Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, sinabi niya sa mga miyembro ng Sports Institute, maaari kayong kumain at uminom ng anumang prutas. At inumin. Welcome kayo. Yung drinks and fruits mo lang, paano natin i-share? Hinanap ni Pangulong Son ang tamang oras at ninisyan. May mga fruit drinks tayo. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, sinabi niya kay Elena Go, President Go, buksan mo ang aming cold storage. Okay. Pagkatapos sumagot ni Miss Elena, lumakad siya at binuksan ang isa sa mga side sliding door, at isang malamig na hangin ang bumuhos sa kanyang ilong. Ito ay isang cold storage na espesyal na binago para sa mga miyembro, at ito ay puno ng mga inumin at iba't ibang prutas. Wow! Nang makita ang napakaraming melon at fruit drinks, ang mga miyembro ng Sports Institute ay bumulalas ng maayos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilagyan pa ng Gangda Wushu Club ang mga miyembro nito ng cold storage at gumawa ng napakaraming fruit drinks. Ang mga miyembro ng Sports Academy ay lahat ay naiinggit sa kamatayan, at labis na humanga sa mahusay na kondisyon ng pagsasanay ng Unibersidad ng Teknolohiya. Dati-rati, pakiramdam ko ay walang talo ang kanilang pisikal na akademya, ngunit doon ko lang nalaman na ang mga pasilidad na sumusuporta sa Unibersidad ng Teknolohiya ay 100 beses na mas masahol kaysa sa kanila. You are welcome. Eat and drink whatever you want. Pagkatapos lang kumain at uminom ay magkakaroon tayo ng lakas para maglaro ng practice game. Si Kenneth ay gumawa ng kilos ng pakiusap, na nagpapahiwatig na ang lahat ay malugod na tinatanggap. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng Institute of Physical Education ay sumugod. Sa malamig na imbakan, na naging sanhi ng pagtawa ng mga miyembro ng Unibersidad ng Teknolohiya. Rudyard Ming at President Son ay napahiya. Sa hindi inaasahan, ang mga miyembro ng sarili kong club ay napakawalang bisa. Alang-alang sa mga inumin at prutas, sila ay naging tulad ng mga masasamang lobo. Namula ang mukha ni Rudyard Ming, at pakiramdam niya ay nawala ang mukha niya. Ahem. Siya ay umubo ng 2 beses, at naglakad sa harap ni Kenneth Wu na may matinding galit. Nandito tayo para maglaro ng isang practice match, hindi para kumain o uminom. Okay, let's talk about practice matches, paano tayo maglalaro. Ang magkabilang panig ay nagpadala ng isang tao upang maglaro ng 3 round at 2 panalo. Okay, wala akong tutol. Well, President Son, maglaro ka. Gumawa ng mapagpasyang desisyon si President Ming at pinili ang pinakamalakas na Presidente Son na lumaban sa kanyang kalaban. Gusto niyang pigilan ang kanyang mga kalaban sa unang laban at ipaalam sa kanila kung gaano kalakas ang kanilang mga sports academies. Nang mabalitaan kong lalaban si President Son, parang kinilabutan ng University of Technology. Narinig na ng lahat ang tungkol sa lakas ni President Son, at natatakot ako na kakaunti ang mga tao sa buong Luzhou Wushu Club ang kalaban niya. Nang humanga ang lahat, nag-alok si Victor Mao na lumaban, President Wu, hayaan mo akong maglaro sa unang laro kasama si Pangulong Son. Hindi naman niya kalabanin si President Son, pero kung hindi siya maglaro, tiyak na gagawin niyang biro ang mga kalaban. Matalo ka man, hindi ka matatawa. Hindi, maghintay ka muna. Umiling si Kenneth Wu, at pagkatapos ay itinuro ang huling miyembro, Kalex, pambihira ka, makakalaban mo si President Son. Ano? Nang marinig ito, lahat ay natulala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili ni Pangulong Wu ang pinakamahinang si Kalex na hamanin. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Kalex Xiao sa club, siya ay mahina, at hindi siya ang kalaban ni President Son. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit tumalon si Pangulong Wu sa pinakamahinang Kalex Xiao upang labanan si Pangulong Son. Hindi ba ito naghahanap ng pang-aabuso? Salamat, President Wu, sa iyong pagkilala. Talagang gagawin ko ang lahat. Nang marinig ko na maaari akong pumunta sa entablado upang makipaglaban, si Kalex ay mukhang nasa sabik at mabilis na tumakbo sa ring. Tingnan mo kung paano kita pinahirapan hanggang mamatay. Malungkot na ngumiti si Pangulong Son at hindi nagmamadaling humakbang sa ring. Natahimik ang audience. Lahat ay nakatingin sa dalawa sa stage. Sa mata ng lahat, walang suspense sa larong ito. Bago ito magsimula, nahulaan na ng lahat ang wakas. Mapanuksong itinuro ni Pangulong Son ang kanyang daliri kay Kalex Xiao, anak, ipaalam ko sa iyo ngayon kung gaano kalakas ang ating institute. Nang bumagsak ang boses, itinaas niya ang kanyang kamao at tinamaan ng malakas ang dibdib ni Kalex. Hindi nakaiwas si Kalex, at direktang nabigla sa kamao na ito, at bumagsak sa Kalex Xiao na humahagulgol.
Kabanata 115. Sa unang laro, napagpasyahan ang nagwagi, at ang Gangda Wushu Club ay natalo. Tawa ng tawa ang mga miyembro ng Sports Academy, nagpalakpakan para sa tagumpay ng kanilang club, at puno ng papuri sa perpektong pagganap ni President Son. Kasabay nito, hindi ko napigil ang matawa sa Gangda Wushu Club, at pansamantalang i-degrade ang mga miyembro ng Gangda. Habang ang mga miyembro ng Sports Institute ay nagsasaya at nagdiwang, si Kenneth Wu ay nakaawang lamang ang kanyang mga lobby at lumakad para tulungan si Kalex Xiao na tumayo, at sinabing may pag-aalala, okay ka lang. Ayos lang ako. Bumangon si Kalex at tinapik ang alikabok sa kanyang katawan, at sinabing may kasalaan ng mukha, pasensya na, nahihiya ako sa iyo. Okay lang. Napakahusay ng performance mo. Exempted ka sa probation period, at magiging official member ka in the future. Tinapik ni Kenneth si Kalex sa balikat at ngumiti at umalma. Talaga. Nang marinig ko na ako ay naging ganap na miyembro, mukhang tuwang-tuwa si Kalex Xiao, at paulit-ulit na yumuko para magpasalamat, salamat, Pangulong Wu. Sige, sa gilid ka muna magpahinga. Tinulungan ni Kenneth si Kalex at pumunta sa katapat na upuan para maupo. Mukhang nalilito si Kalex Xiao, hindi niya talaga maintindihan. Ang laban ay isang gulo, at si Pangulong Wu ay hindi lamang hindi sinisisi ito, ngunit binigyan siya ng gantimpala sa disguise. Ano ang sitwasyon? Ang mga iniisip ni President Wu ay talagang imposibleng hulaan, si Kalex ay hindi nagtanong ng marami, at umupo sa isang upuan upang ipagpatuloy ang panunood ng laro. Nakapapawing pagod na si Kalex Xiao, lumakad si Kenneth upang batiin si Mr. Ming. President Ming, binabati kita sa iyong tagumpay sa unang laro. Ito ay isang piraso lamang ng cake upang harapin ang isang maliit na lipunan na tulad mo, at maaari tayong manalo sa bawat laro sa susunod. Napakaliwanag ng ngiti sa mukha ni Mr. Ming. Sa kanyang pananaw, sa lakas ng Institute of Physical Education, walang kahirapan sa paglabag sa Gangda Wushu Club tulad ng paglalaro. Kung ganoon ay magpatuloy tayo. Hindi nagmamadali si Kenneth Wu, natuloy lang ang lahat ayon sa plano. Magpatuloy. Nang matapos magsalita si Mr. Ming, inayos niya ang karaniwang taong grasa na pumunta sa entablado para makipaglaban. Itinaas ni Kenneth ang gilid ng kanyang bibig, at pagkatapos ay sinabi kay Victor Mao, President Mao, ngayon na ang oras para kumilos ka. President Wu, bakit hindi mo ako hinayaang gawin ito ngayon, ngunit ngayon hayaan mo akong gawin ito? Napakunot noo si Victor sa pagkalito. Hindi niya ito naintindihan. Hindi siya hinayaan ni President Wu na lumaban sa makapangyarihang President Son, sa halip ay hayaan siyang lumaban sa karaniwang maliit na taong matabang tao. Iniangat ni Kenneth ang kanyang ulo at bumulong, narinig mo na ba ang karera ng kabayo ni Tianji? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa naiintindihan ni Victor Mao, ngunit si Elena Gu sa tabi niya ay umilo, naiintindihan ko. Gusto ni Pangulong Wu na gumamit ng mga mababang klaseng kabayo laban sa kanila, mga mababang klaseng kabayo na may middle class na mga kabayo, at mga upper class na kabayo laban sa kanila. Medium horse. Ikinwento ni Elena Gu ang tungkol sa karera ng Polaka. Oo, iyon ang ibig kong sabihin. Masiglang tumango si Kenneth. Sa simula, naisip niyang gamitin ang paraan ng karera ng kabayo ni Kenneth para labanan ang Sports Academy. Dahil masyadong malaki ang power disparity sa itaas, sa ganitong paraan lang tayo makakakuha ng advantage at magkaroon ng chance na talunin ang kalaban. As expected to be the president, she is really scheming. Bahagyang dinurog ni Miss Elena ang dibdib ni Kenneth gamit ang kanyang kamao, at hindi niya maiwasang humanga. Okay, huwag na nating masyadong pag-usapan. Napalingon si Kenneth at pinayuhan si Victor Mao, panahon na para sa iyo na magtanghal. Dapat kang maghanap ng paraan upang manalo sa larong ito. Huwag kang mag-alala, may lubos akong kumpiyansa na manalo sa larong ito. Naglakad si Victor Mao sa entablado pagkatapos sabihin ito. Nang umakyat sa entablado sina Victor Mao at si Mr. Xiao ng kabilang club, naging tense ang kapaligiran. Ang dalawang ito ay ang mainstay ng kani-kanilang komunidad, at ang kanilang mga laban ay lubhang kawili-wili. Matapos ang maikling warm-up sa entablado, opisyal na nakipagdigma ang dalawa. Sa simula, si Victor ay napakatapang at inatake ang kanyang kalaban ng may malakas na momentum. Hindi nagpakita ng kahinaan si Mr. Xiao at napanatili ang defensive posture. Ang dalawa ay umatake at dumpensa, at sila ay mahirap paghiwalayin.
Tumagal ng mahigit kalahating oras ang ganitong uri ng labanan, at pareho silang mukhang pagod, at pareho silang nagplanong subukan ito. Sabay-sabay na umatake ang huling dalawa, at sa wakas ay napailing sila, at halos magkasabay na bumagsak sa audience. Ayon sa mga patakaran, kung sino ang unang mapatalsik ay matatalo. Ngunit halos sabay na napatalsik sina Victor at Mr. Xiao ng isa't isa. Simula noon, ito ay naging isang pambihirang draw. Bagamat draw, halatang humina ang momentum ng Sports Academy. Pagkatapos ng lahat, sila ang pinakamalakas na lipunan sa Luzhou, at ang pakikipag-ugnay sa pinakamahinang lipunan ay natural na nagparamdam sa kanila na walang kahihiyan. Hindi inaasahan ni Victor Mao na itali ang kabilang partido, at sa totoo lang, hindi niya inaasahan na magiging ganito katigas ang mga miyembro ng kabilang partido. Bumangon siya mula sa lupa at lumapit kay Kenneth na may malungkot na mukha. "Pasensya na, Presidente Wu, nahihiya ako sa iyo." "Oo, ginawa mo ang iyong makakaya." Tinapik ni Kenneth si Victor sa balikat, nakangiti at umaaliw. Ayon sa plano, dapat manalo si Victor sa round na ito. Ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito katigas ang kanyang kalaban, maging si Victor ay nakadraw lang. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Nag-aalalang tanong ni Miss Elena, kahit na siya ay isang babae, mas nababalisa siya kaysa sinuman kapag nanonood ng labanan. "Huwag kang mag-alala, may sarili akong paraan." Napatahimik si Kenneth at lumingon kay Mr. Logan, "Logan, maglalaro ka sa ikatlong laro, manalo ka lang." Sa ngayon, sa kamay lang niya magagamit ang assassin na ito. "Oo." Tumugon si Mr. Logan at humakbang papunta sa ring. Nakaranas siya ng siyam na pagkamatay sa black boxing. Para sa ganitong klaseng kompetisyon sa club, pediatrics lang ito. Nagpadala rin ang Sports Academy ng pinakamalakas na member, ito ay si Mr. Kevin Hay, na maaaring ituring na pumatay sa Sports Academy. Karaniwang bihirang hayaan ng Institute of Physical Education si Mr. Kevin Hay na gumawa ng isang shot, ngunit ngayon na ito ang mapagpasyang laro, maiiwasan lamang niya ang mamamatay tao. Napakasimple rin ng ideya ni Rudyard Ming. Gusto niyang gamitin si Kevin para ipakita ang kanyang lakas, para makita ng Universidad ng Teknolohiya kung gaano kalala ang kanilang sukat. Sa sandaling maluklok si Kevin Hay, hindi na siya makapaghintay na atakihin si Mr. Logan. Bang! Bang! Dahil dito, gumamit lamang si Mr. Logan ng dalawang galaw para ibaba si Kevin, itinaas ang kanyang paa at sinipa si Kevin palabas ng entablado. Bagamat napakalakas ni Kevin, malayo pa rin siya sa sinanay na propesyonal na si Mr. Logan, at ang dalawa ay wala sa parehong antas. Dito natapos ang ikatlong laro, at natapos sa pagkatalo si Mr. Kevin. Nang makita ang sitwasyong ito, napatulala si Rudyard Ming. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matatalo si Kevin, ang pinakamalakas sa kanilang Sports Academy, sa Gangda Wushu Club. Masyadong kalokohan itong si Nima. Para sa resultang ito, ang mga miyembro ng University of Technology ay mukhang hindi kapani-paniwala, hindi inaasahan na ang pinakamalakas na si Kevin sa club ay matatalo sa kanyang kalaban. Ang mga miyembro ay wala na ang sense of superiority na mayroon sila noon, at ngayon ay para na silang natalo, at lahat sila ay mukhang nalulumbay. Noong una ay gusto nilang ipakita ang kanilang lakas sa Gangda Wushu Club, ngunit sila ay napahiya at pinaramdam sa kanila na napakawalanjiya. Bahagyang ngumiti si Kenneth at lumingon kay Mr. Ming, "President Ming, natalo ka sa round na ito. 2 wins in 3 games, draw lang tayo ngayon." Nagngangalit si Rudyard Ming at sumigaw, "Ikumpara natin ang huling laro, at ang laro ang mananalo." "Okay, paano gustong ikumpara ni President Ming? Ikaw at ako ay maglalaro ng magkahiwalay sa ngalan ng ating mga club, dare you?" Nagtaas ng ulo si Mr. Ming at nagbiro ng malakas. "Syempre I dare." Tumugon si Kenneth Wu nang hindi nagpapakita ng anumang kahinaan, "Lalaban ako sa iyo, at ang laro ang mananalo." Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.